akala mo simpleng lagnat lang, pero maya-maya, sumasakit na ang katawan mo, nanghihina ka, at may kakaibang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Ganito kadalas nagsisimula ang dengue. At ang nakakatakot, minsan hindi agad natin ito nakilala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 sintomas ng dengue na hindi mo dapat i-ignore at ipapaliwanag natin ito gamit ang medical terms pero sa paraang madaling maintindihan. Stay with me. This information could save a life. Una, ano ang dengue? Ang dengue ay isang viral infection na dulot ng dengue virus. Ito ay naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok, partikular na ang Aedes aegypti. Kapag nakagat ka ng infected na lamok, papasok ang virus sa dugo mo. At dito, nagsisimula ang infection. Ang delikado sa dengue ay hindi lang ang virus mismo, kundi ang epekto nito sa blood vessels at platelets ng katawan. Symptom number 1, mataas na lagnat o high fever. Ang pinakaunang sintomas ng dengue ay mataas na lagnat. Sa medical term, tinatawag itong acute febrile illness. Ibig sabihin, biglang pagtaas ng temperatura ng katawan. Karaniwang umaabot ito ng 39 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius. Bigla ang simula. Tuloy-tuloy sa loob ng 2 hanggang 7 araw. Hindi ito tulad ng ordinaryong trangkaso na paunti-unti. Biglaan at malakas ang lagnat. Minsan, may kasamang panginginig, panghihina, kawalan ng gana. Kapag mataas ang lagnat na walang malinaw na dahilan, lalo na kung may lamok sa paligid, mag-ingat ka. Symptom number 2, matinding sakit ng katawan o severe body pain. Tinatawag ang dengue na breakbone fever. Bakit? Dahil ang sakit sa katawan ay parang nababali ang buto. Sa medical term, ito ay myalgia, pananakit ng muscles, at arthralgia, pananakit ng joints. Ang pakiramdam, mabigat ang katawan, masakit ang likod, masakit ang kasukasuhan. Parang pagod na pagod kahit walang ginagawa. Ito ay isa sa pinaka-distinct na sintomas ng dengue. Symptom number 3, pananakit ng ulo at likod ng mata. Isa sa pinaka-common na symptom ay matinding sakit ng ulo. Sa medical term, tinatawag itong retroorbital pain. Ibig sabihin, sakit sa likod ng mata. Ang pakiramdam, masakit kapag gumagalaw ang mata. May pressure sa ulo. Parang mabigat ang paligid ng mata. Hindi ito ordinary headache. Kapag may ganitong klaseng sakit kasabay ng lagnat, isa itong red flag. Symptom number 4, pantal o skin rash. Habang tumatagal ang dengue, maaring lumabas ang pantal sa balat. Sa medical term, tinatawag itong maculopapular rash. Mga mapula o maliliit na pantal sa balat. Karaniwang lumalabas ito sa braso, sa binti, sa dibdib. Minsan, parang tigdas ang itsura. Ito ay senyales na may reaction ng katawan sa virus. Symptom number 5, pagdurugo o bleeding signs. Ito ang pinakadelikadong sintomas. Sa medical term, tinatawag itong hemorrhagic manifestations. Ibig sabihin,
Nagkakaroon ng pagdurugo dahil bumababa ang platelets ng dugo. Maaring maranasan ang pagdurugo ng gilagid, nosebleed, dugo sa ihi o dumi, madaling magkapasa. Ang platelets ay tumutulong sa pagklat ng dugo. Kapag mababa ito, mas delikado ang pagdurugo. Ito ang mga warning signs ng severe dengue. May mga sintomas na senyales na lumalala na ang dengue. Una, matinding sakit ng tiyan. Paulit-ulit na pagsusuka. Biglaang panghihina. Pagiging antukin o hirap gumising. Malamig o clammy na balat. Ito'y maaaring senyales na severe dengue, isang life-threatening condition. Kailangan na itong dalhin sa ospital. Ano ang nangyayari sa katawan? Sa dengue, naapektuhan ang blood vessels at platelets. Nagiging mas leaky ang blood vessels. Kaya mas lumalabas ang fluid sa blood vessels papunta sa tissues. Ito ang dahilan kung bakit bumababa ang blood pressure, nagkakaroon ng shock, at nagiging delikado ang kondisyon. Kaya hindi ito simpleng lagnat lang. Kung may sintomas ng dengue, magpahinga, uminom ng maraming tubig, uminom ng oral rehydration solution kung kinakailangan. Magpatingin agad sa doktor. Huwag basta uminom ng gamot lalo na sa NSAIDs tulad ng ibuprofen. Mas ligtas ang paracetamol para sa lagnat. Paano may iwasan ang dengue? Prevention is key. Tanggalin ang stagnant water. Linisin ang paligid. Gumamit ng mosquito repellent. Magkulambo kung kinakailangan. Takpan ang mga lalagyan ng tubig. Tandaan, walang lamok, walang dengue. Mga ka-health, ang dengue ay hindi dapat minamaliit. Makinig tayo sa katawan natin at huwag nating i-ignore ang mga babala. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang word na iwas dengue para alam kong nakaabot ka hanggang dulo. I-share mo ito sa pamilya mo, lalo na sa mga anak. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Healthy Pinoy. See you sa next episode mga ka-health. Bye!